Magandang gabi po, si Ricky Alvarez po muli. Ngayon po ay mag-i-filter po, tuturuan ko po kayo kung paano po mamili ng stocks na uptrend. Kasi po, uptrend yung pipili natin dahil alam naman natin na kukunti yung risk dito. So, magandang bumili ng mga uptrend na stock kaysa sa downtrend na stocks at saka sa sideways na stocks. So, ngayon po, ano po ba yung sinasabi kong filter? Ang filter po, ito po yung yun nga, pamimili ng stocks na inyong bibilhin. Dahil sa napakadami ng ating stocks na ating pamimilian, so baka abutin tayo ng ilang araw para ng ilang oras lang naman para mag-analyze ng stock na bibilhin. So, tuturuan ko po kayo kung paano mamili ng stocks automatically para mabilis. Ito po. Ngayon po, i-open lang natin yung Instagram. So, kapag na-open nyo yung Instagram, naka-register kayo, naka-ano kayo. Ganito yung mag-display. Mayroon ganito. Kahit hindi ganito yung mag-display, basta meron kayo nakitang ganito, nasa loob kayo ng Instagram, okay na yun. So, pindutin nyo lang po yan. Then, pindutin nyo yung screener. Kailangan dalawa yung naka-open, isang screener at saka isang sa chart. Paano po ba yung sa chart? Pindutin nyo uli yun, yung ano yun, then chart. Yun, ganun lang. Medyo mabagal po ang internet ko, kaya ang Mac. Magandang bilhin si Mac. Naangat siya ng ganda itong bilhin, no? Yan, ito na po yung di-display kapag pindot yung Investa Screener. So, yan. Ito yung kailangan natin para mag-filter. So, ganito po yan. Siyempre, ang hinahanap natin yung uptrend. So, ilagay natin ang uptrend. Yan. Maraming stocks. Malamang marami pa rin stocks ang lalabas dito dahil uptrend. Maraming yung uptrend eh. Yan. Sabi dito, mayroong 71 na stocks na mataas. Mahirap pa rin i-monitor to. Mahirap pa rin tingnan natin kung lalabas yung 71 na yan. Yan ang puro uptrend to. Ito, mahirap pa rin itong i-monitor dahil 71. So, pwede pa natin itong paliitin. Kung ano yung alam yung indicator, pwede nyo isama. Ganito. Kanina, yung pinili natin kanina, trending up. Ito, mabagal ang internet talaga. Ayan. Pinili natin kanina ay uptrend lang. Ito trending medium. Pinili natin uptrend. Ngayon, nakita natin maraming stocks yung ito yung binigay ng screener. Maraming stocks. Ito. Puro uptrend yan. So, yung na-filter na uptrend, pwede natin i-filter pa ulit yan. Para konti lang. So, yung alam kong kasing yung mayroon akong alam na isang indicator, kung familiar kayo dito, yung MA20 over EMA13. So, kasi kapag nag-cross yung MA13 at saka EMA20, ibig sabihin, doon ka bibili. Kaya, ang bibiling ko yung about to cross pa lang, hindi pa siya nagko-cross. Yung malapit ng mag-cross. So, ito siya. Moving average. Yung moving average na sinasabi dito, ito yung 20. Moving average 20 days. Tapos, yung exponential MA13. Sabi, malapit na raw mag-cross yung
moving average na 20 at saka EMA exponential moving average 13 about to cross ito. So ito yung pipiliin ko. Masyado kasing maraming stock, 71 ang uptrend, mahirap pa rin yung monitor. So dinagdagan ko na isang tawag dito, isang indicator. Hanggang dalawa lang tayo kasi kapag medyo tumaas na baka wala na mapiling stocks. So ito, napili natin yan, i-run lang natin at hintayin natin yung mag-display yung ating in-screen. Sabi dito, merong 4 na stocks na nasa pataas. Saka yung about to cross yung MA nila. Yung moving average saka EMA 13. Yun, lumabas na. Meron tayong 4. Ito nga 4 yun. MAC, NOW, at saka PSPC. Ngayon, tingnan natin kung talaga bang totoo. Ito yung MAC. Inilagay ko na kanina pa, yung MAC. So, tingnan natin kung magandang bilhin si MAC. So, palagay ko, maganda siyang bilhin. Titingnan natin kung tama yung ating obserbasyon na nasa uptrend siya. Makikita natin kung ipa-plot natin yan, yung mga lows niya mula dito. Saka itong kandila na to. So, kaya, saka yun, sabihin, uptrend siya kasi pataas yung kapag pinag-connect natin itong mababang na kandila na to at saka itong bumaba na kandila na to ulit at saka ito diba gumanon yan yung stocks natin no? Pataas, mababang ganyan gumanon, yan. So yung mga mababa nila i-connect lang natin para malalaman natin kung uptrend siya o hindi. So dahil pataas naman siya, tama, uptrend siya. Uptrend nga siya. May plug. Yan ang tinatawag na pullback plug. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sa 5 wave na siya. Ito. Ngayon, tingnan natin kung satisfy ba yung indicator na EMA 13 at sa EMA 20. Kung talaga bang about to cross sila. EMA, punta lang po tayo dito sa indicator na, ulitin ko lang, sa indicator para ma-set up natin yung EMA 20 tsaka EMA 20 at saka EMA 13. So, ito, nasa standard pa lang to, hindi pa natin na-set up. I-set up natin sa 13, yung EMA 13. Yan, naka 9 pa lang siya, lagay natin 13. Pindutin lang natin to, itong parang settings na to. Set up natin to sa 20, yung MA 20. So, yan na siya. Kung makikita mo, yung ginamit nating indicator, yung kanina, ito yon yung about to cross, yung moving average. So, tama, about to cross pa sila, malapit na sila mag-cross. Which is kapag nag-cross na yan, pwede ka nang indicate na, pwede ka nang bumili. Tingnan natin, dagdagan pa natin ng MACD, indicator ng MACD para mataas yung conviction natin na maganda ba talagang bilhin. Ito. Ayan. So, makikita natin maganda siyang bilhin kasi malapit na rin mag-cross yung MACD. Ito, umakit na yung blue line papunta doon. Kasi kapag nag-cross na yan, ibig sabihin, pwede ka nang bumili. At isa pang indicator. Maganda kasi maraming indicator, mga 3, pwede yung 3. Makikita natin yung volume niya back up. You know? Makikita mo. Paangat naman siya. Kaya satisfy yung 3 indicator natin. Ito, pag nag-cross yan, pwedeng bumili. Tapos yung sabi naman ng volume, itong volume na to. Itong mga bar na to, volume yan.
pwede kang bumili kasi paangat siya. Ibig sabihin, paangat din yung price. Tapos sabi naman ng Maxid umaangat na siya, malapit na rin siya mag-cross. Pag nag-cross yan, pwede ka nang bumili. Ibig sabihin, bili na rin siya. So, magandang bili ito. Mac. Tingnan natin. Lagay natin sa watchlist. Wag na. Sana. Yan. Sunod, yung now. Huwag natin tingnan. Okay na yun. Ituro ko sa inyo na isa. Kasi nakalimit lang yung aking video. Baka biglang mamatay ito. So marami pong salamat muli. Nandito na lang po ako muli. Ricky Alvarez po. Kung gusto niyo pong i-subscribe to, nagustuhan niyo itong video na to, paki-subscribe lang po. At para ganahan po ako na magturo pa ng iba kung malalaman. Maraming salamat po ulit.